Sabi nga po na yung pangako, one John Jesus, we can say, if God be for us, who can be against us? Amen. Panginoon, kaya po na mag-uwi, Panginoon Diyos, ang katwiran, ang katarungan, Panginoon Diyos, na ayon sa iyong kalooban. Lord, give comfort to Tatay Digong. Give him, O Lord, good health and strength. Lord, bless him. At ang anay ni Panginoon, ang mga kasama niya, Panginoon Diyos, sa bahay. Panginoon Diyos, maghiwagat kayo sa pagkakas ng puso ng mga tao buhos ka sa Panginoon. Lord, nakita ng lahat ang Lord, desire ng puso ni Tatay Digong kung gaano kamahal ng Pilipinas at ang kanyang sambahayan. Lord, pag-ingatan mo siya, at inaasahan po namin na siya babalik ng maayos, Panginoon Diyos, at nagtagumpay. Ibalik siya, Panginoon Diyos, sa lugar na ito, dito sa aming bansa, Panginoon Diyos. Upang ay pagpatuloy niya, Panginoon, ang kanyang paglilingkod, ang kanyang pagmamalasakit, O Lord, at pagtulong sa bawat Pilipino, Panginoon, upang kami ialis, Panginoon Diyos, sa masamang elemento, sa masamang naalisin, Panginoon Diyos. Lord, sa inyo namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito. So, kung aming itinataas, sa pangalan ng aming Panginoon si Kristo na aming tagapagligtas. Amen. Thank you. We pray and salamat po. Salamat po. Salamat. Buhay. Daw na ka? Daw na ka? Interview lang ako na ito. Nag-offer sila prayer. Ganun. Magtatagumpay kayo sapagkat ang Panginoon ay sumasagot. God bless you. At sana po maging matatag kayo at lalo pa kayong, alam namin, palaban kayo at kayang-kaya po kayo. So, satisfied po sa pre-trial kagabi. Let's wait, sir, for more. At alam naman natin, kayang harapin lahat yan ni Tatay Digong at ng mga kasama niya. No? So we trust the Lord. For VP Sara po. For VP Sara, well, alam natin gaano ka-supportive si VP kay Tatay Digong. At alam ko kaya ni Ma'am Sara yun. So, Ma'am Sara, God bless and you can do it. Ang comment niyo sa ano sir, yung pagkadakot ko na sir. Alam naman natin ang dami ng Mayroon mag-comment may binabalansa pa natin ang mahal. Tingnan natin sir kung ano ang ating makikita niyo. Sir, pangalan niyo pala sir, anong grupo kayo? Saan? We're from Cabanatuan, Nueva Ecija. Anong So we're here to for a mission. From what, ano organization? We are from Bridge of Blessings Foundation. We are here to be a blessing sa ating mga Thank you, kababayan sir. dito sa Davao. Sabi ko po ba dito, meron po ba kayo pupuntahan na may na-access pa po ibang mga movements pa po? Wala naman ako papawin kami na. Sir, ano message to the coming birthday? Oh, happy birthday! You can still enjoy his birthday sa kabila ng mga nangyayari. Thank you. Sir, your name po kayo, sir? Paso Willie Monsaya. Po? Paso Willie. Ingat po kayo, sir. Ingat po. Bless you. Ano po kaya? Thank you po, thank you po. Paso. Yun no, bigla pong may mga pumunta kasi dito no, na from Cabanatuan, Nueva Ecija po no. At yun nga po ay nagbigay po siya ng prayer po para po kay Tatay Digong no. So ganun po nila kamahal si Tatay Digong no. At bumisita lang po sila papunta dito sa Davao City bilang pagsuporta po kay Tatay Digong. So yun, maraming salamat pala from Cabanatuan, Nueva Ecija no. Sila sir na pumunta doon dito. Yan na. So malaking tulong na po yan no.
binigay pong prayer para po kay Tatay Diggs. Yan. So Okay. 30 plus kami ngayon, pero kahapon sobra 100 kami. Talaga, ang dami. Lahat po yan mga taga Davao lang. Hindi, meron tayong from Cotabato City and North Cotabato. So sa inyo tumutuloy parang ganun. Yes. So ano pong ginagawa ho ninyo dito gabi-gabi, sir? Nagbabantay lang tayo, nagmamatyag kasi yung sinasabing parating yung mag-church. Ang importante sa atin, hindi tayo makipag-away. Pero tingnan natin, i-witness natin na pantay at walang dayaan sa pag-church nila. Talagang ipaano nila yung due process. Kasi pag nagloko sila, at least marami tayong witness. So ang gagawin po natin ito, o ang gagawin ho ninyo, iiwasan o para maiwasan ang mga taniman, ganun. Yes, yun ang pinaka natin, maiwasan ng mga taniman. Kaya sumasama rin tayo ng mga babae dahil silang ipaano natin sa kanila. Silang gawin natin human shield para hindi nila mabasta-basta kasi baka kung lalaki ang mag-ano sa kanila, baka lalo tayong magkagulo. So ano po magiging mensahe niyo po kay PRRD, sir? Tatay Digong, magpakatataglan, hindi natutulog ang Diyos. Tatay Digong, marami kang natulungan. Alam namin, kayang-kaya mo yun at malalampasan mo yun. Nandito lang kami. Kahit kayong mga foreigner na Muslim, tumutulong sa panalangin na mabigyan ka ng kalayaan. Sana makabalik ka sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. Yun ang aming hiling. Gabi-gabi namin sinasali sa dasal namin mga Muslim. So imagine yung ilang Muslim sa buong mundo, halos lahat yan ay nagdadasal para sa ating Tatay Digong. Mensahe niyo naman po sa kabuuan po ng pamilya Duterte, sir. Sa lahat po ng mga pamilyang Duterte, narinito lang po kami. Kung anong maitulong naming mga Muslim sa bilang ninyo, hanggat kaya namin, itutulong namin. sir, yung sa BARM sir, no, 'di ba parang hindi po yung inassign po ni Bongbong Marcos, so yung sa mga kapatid dating MI or Manilip, parang ni-reject ata, no? Ano po yung masasabi niyo, sir, no? Actually, si Sammy Gambar is founder din ng Manilip. Kaya lang, hindi sila dumaan sa proseso. Optimal yung ganon. Kaya lang, dapat mayroong konsultasyon. Dapat nagkaroon ng konsultasyon. Hindi naman yan sila mag-aaway. Ang problema natin, yung mga tawan nila sa baba, baka sila ang hindi magkakaintindihan. Kasi yung si Murad, pati si Sammy Gambar, yung si Makatoa, parang magkapatid din yun. Pero ang natin, yung mga loyalist sa baba. So hindi ba makaka-apekto, sir, sa lahat po ng mga Muslim natin, sa lahat po ng mga Muslim brothers natin sa yung pag-reject po kay Abdul Rauf? Medyo may tension yan. Kaya lang, pinipilit ng mga leader na mapaayos yan para hindi gawing sintro ng gulo ang BARM. Kasi alam naman natin na yan ang ginagawa nila dahil matatapang yung mga kapatid natin na Muslim. Talagang kahit yung mga kamag-anak lalabanan pag mayroon silang mga karapatan. Ayun. So yung mensahe na lang sa mga kapatid nating Muslim para hindi Yes, sa mga kapatid nating Muslim, mahinaon lang tayo. Ang isipin natin si Tatay Digong kung paano natin matulungan. Hindi ito ang panahon para kaaway-away tayo. Panahon ito para magkaisa. Na tulungan ng ating Pangulo na siya lamang ang natatanging Pangulo na may malasakit sa bansa. Wala siyang inisip kundi ang kabutihan ng bansang Pilipinas, lalo na ang mga Pilipino. So ikaw, baka may tatanong po yung Isimenay, no? Isimenay, baka may tatanong ka po kay sir. Mensahe lang. Mensahe lang daw. Mensahe natin sa lahat ng mga Pilipino, gising po tayo. Nakita naman natin kung gaano karami ang tumutulong sa Duterte. Nakita naman natin, imposible naman mas marami ang sira ang utak kaysa matino. So may pagpamalaki po namin na mga matino kaming tagasunod ni PRRD. So yan ang isipin natin. Halimbawa natin ng Davao. Kung kurakot ang Duterte, kung mga kriminal ang Duterte, hindi ganito ang Davao. Ginawa niya sa amin ang Davao na isang paraisong siyudad. So, palagi niya yung sinasabi, magagawin niyang paraiso
ang siyudad natin. So, yun lang. Maraming salamat. Salamat po, sir. Maraming salamat sir, no? Yan.